What's going on guys, Don is here. And nag-DIY lang ako ng spice rack dito. Supposedly hindi kasama sa plano to eh. Pero kung makikita nyo, no, masyadong malito para maging pintuan lang. Kaya pull out na spice rack yung ginawa ko. So ang naging problema dito is yung mga drawer slides ko, soft close siya. So kung makikita nyo, yan, soft close. Yung naging problema doon dahil pag hinila mo siya, yun meron siyang puwersa, no? Kailangan mo ng puwersa kaya pumipitik. So pagka spice rack, no, mas okay na gamitin yung mga hindi soft close para hindi siya pumipitik ng ganito. No? Kasi may dala akong mga sample na spice dito, no. So ganito ang nangyayari pagka binubuksan mo siya. So pag sara okay lang, no. Pero pag binuksan ko to, kung nakita nyo, no, bumabagsak yung mga spices natin, lalo na yung mga mapapayat na ganito. So every time na bubuksan to ng may-ari, is lagi niya ako may isip, no, may bibwisit sa akin yun dahil aayusin na naman ito ng aayusin. So kasi may mechanism to sa likod na para mag soft close siya. Then pag binuksan mo is merong humuhuk na doon pumipitik. Kaya tatanggalin natin yan. So ito yung nag-i-stop sa kanya na mechanism, no. And i-dedel ko lang tong rivet na to para matanggal tong plastic na to. So, ganun lang din ang gagawin natin sa iba. Tatlo kasi ito eh. So, ito ngayon na ibalik ko na, no. And tingnan natin yung mga spices. Lagay natin. Ayan, sasara mo lang ng ganyan. And pagbukas swabe rin. At hindi nababagsak yung mga spices na nakalagay. So, kaya mas okay sa mga pull-out na spice rack yung walang soft close na mechanism. No, sa mga simpleng drawer, okay lang yung may mga soft close, no. Para na rin yun sa anti-dabog, di ba? So yun lang. Mas okay yung walang soft close na mechanism pagka mga spice rack.